bintana mo'y buksan, pati na bituin, tila naghihintay. Kailan ba mutya aking makakamtan ang pag-asang dulot ng iyong kagandahan? Hapunan ang dalawa yan! Vamos! Rapido! Kailangan natin tumakas dito, Ginong Ibarra. May naisip akong paraan. Ano yun? Magpalit tayo ng damit Bakit? para malito sila. Pag nakita nila ako, iisipin nila ako si Ibarra. Baka ikay mapahamak. Wala na tayong maisipan na iba. Magpalitan tayo ng damit. Ito lang tayo dito, Ginong Ibarra. Magay ka lang sa baga, Ginong Ibarra. Ano ka na, Elias? Huwag mo nang halalain, basta. Akala mo siguro, Senyor Ibarra, hindi ako asintado. Buenos días a todos, estudes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng ating makina, bakit di natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari man ay walang maayos na lawa sa lupain na ito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang sino man ang gumawa nito. Magbukas ng bagong ilog Pasig na gawa sa kanungan at sarahan ang dating ilog Pasig. Ngunit, Ginong Simon, saan ba tayo kukuha ng sapat na puno upang ikakabayan ng ating mga manggagaw? Di na kailangan doon sa studio. Ang pangapangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit, walang sapat na bilanggo. Kung gayon, hayaan natin ang mga mamamayan ang gagawa. Bata man o matanda. Ngunit, kaguluhan lamang ang maidudulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio! Oh, Kapitan! Kumusta na nga pala ang itinatag niyong akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na ang mga guro at mga paralang gagamitin. Mukhang nga hindi matutuloy yan. Kasi di ba nga totoo si Padre Sibayla? Ngunit nagdalawan na namin dalawang kapayong kastanyang general at pinapangako niyang tutulungan na kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag-ambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay bibigay namin sa mayabang si Makarain. Mabuti naman kung ganoon. Sana'y maging magtagumpay ang inyong mga plano. O siya, mauna na ako sa itaas ha. May kailangan pa kasi akong gagawin. Sige po, Kapitan. Hindi nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang po, Senyor Simon. Kasi kagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan sa mga supisa ko.
mag-inom tayo. Maraming salamat po, Ginoong Simon. Subalit hindi po kami umiinom. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Gamora, masama raw ang puro tubig ang iniinom. Kapatid mo rin kay Padre Gamora na kung tubig lamang ang iniinom niya kaysa sa alak ay mas ikabubuti pa ng lahat. Bueno, kailan naman ang nangyayari ang kababalagang ito? Ito hindi kababalaghan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pardon na ako. Sige, senyor. Parang ang tapang sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko yung taong yun. Siya yung kayumangging kardinal na yung matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Walang galang na po, Kapitan. Alala niyo po ba sa ang bandang law, inilibing ang nangangalang Ibarra. Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit nasaan na nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawat, Ayun si Ibarra! Pakay naman ka! Akala mo siguro, Senyor Ibarra, hindi ako asintado. ngayon, 13 taon na ang nakalipas nang mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasali sa libing ng kanyang ama. Di ba't isa rin siyang pilibustero? Yan ay tawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre Gamora? Sadyang hindi magkaroon ng mga marangal na libingan yan. Mga pilibustero, katulad nila. Ha 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 ha! Senyor Telesporo! Tay! Tay, may mga tao at hinahanap ka po. Telesporo, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerwisyo. At ngayong ayaw kong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati malit na halaga lamang yan. Ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Hulihin ang lalaking iyan at gawin ninyong kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ng 13 taon, dito rin po sa mismong pok na ito, una tayong nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiraman. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin, napatay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nala. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay.
Totoong naparito ako 13 taon nang nakakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Mali ang iyong iniisip, Ginoong At ano? Simon. Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Huwag mong pahintulutan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang pratikal ang pananalig. At isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagan ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Aalahanin niyo po, General, na ang wika ay napakapadali ang sinata. Pobre. Ano na, Quiroga? Kumusta? Sir Simon, mahirap. Mahirap ang aking negosyo. Ano mahirap? Iniligtas kita sa mga opisyal ng Ministeryo ng Pera. Pinautang ko sila kapag hindi ka na maabala. Pero, Senior Simon, marami ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang binigay na resibo para aking masingil. Ano ba yun? Pinapit mo sila sa akin. Ah, Quiroga. Palapit lang pala ako sa'yo. May ilan pala akong ipapasok sa'yo ng kahon ng baril. At itago mo ito sa may kamali. Mahirap at matanganit iyon, Senior Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Naanawaan mo ba, Quiroga? O siya. Ikaw na bahala dyan, ha? Basta, hindi ako sasabit dyan. Ha! Sa wakas, nahuli naman ang sawa niya. Hoy! Saan ka nang lapag ito? Wag po! Sadyang wala na talagang modo mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat ninyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak nyo bang dagdagan ang 40 wika sa ating bansa? Lalo nang hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pagunlad ng Pilipinas ng 100 taon.
Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong magiging pilay at pipi. Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Simon. Kumusta na si Kapitan Charlie? Ano bang pakay niya with Simon? Naparito ako sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at wala nang magpapahirap. Ngunit ang pag-ihimagsik ay pagpapatiwakal. Ang pag-iimagsik lang ang tanging pag-asa. Ang katarungan ang tanging pag-asa. Subalit ang katarungan ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka ng prinsipyo at sarili katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Ngunit yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang taong ikaw lang ang nakilala. Bukod kay Kapitan Charlie, si Maria Clara. Hindi na kayo ginawa Simon. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Patay siya ng kaan ng hapon. Karoon ako sa kumbento upang makibalita. Nagsabihin sa akin ang lahat. Pabalik ko, mayroong liham. Liham na galing kay Padre Santo. Na siya naman ay pinadala kay Kapitan Charlie. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang Kapitan. Hindi! Hindi pa patay si Maria Clara! Ililigtas ko siya! Ililigtas ko! Inang Simon, minawan ka. Wala na tayong magagawa. Namatay siya. Nang hindi man lang niya nalaman na ako yung nagpalita. Namatay siya. Nang hindi man lang niya nalaman na ako ay buhay.
Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghintay na umaasa na may tuwid ko ang iyong kamalian. Ipinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Si Maria Clara na aking anak ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Oh, Auxilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinarusahan ako ng Diyos. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo. Hindi ito basta't dinamita lang. Ito ay naglalaman ng mga damdaming pinikis, mga kasawiang naimbak at mga mapang-api. Ngayong gabi, mapaparusahan na ang mga makasalanang matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang ibig niyo sabihin? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilais at ay magkaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay nagbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras aayusin ang mitsa, boom! Sasabog ang bomba at makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. Ano po ang gagawin ko sa lamparang ito? Ikaw ang mamuno sa iba at dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandoon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugoy. Ang mga mistiso, Indio, Inchik at Kastila, lahat sila ay masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din po kayo, Ginoong Simon. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika, samahan niyo kami sa pagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Dunya Victory. Ngunit hindi ako magtatagal pa. Ano? Hindi ako magpapapayag na makaalis ka kaagad, kaya halika at samahan niyo kami. Dala niyo ba ang regalo? Opo, dala niya. O sige, maghanda na kayo. Huwag kang mag-aalala, sige. Huwag kang mag-aalala. Tiyak na maayos na ang lahat. Saan ka pupunta sa ganit? Pupuntahan ko si Paulita. Kakausapin ko siya. Sandali! Huwag ka nang tumali. Ngunit baka ito na hindi namin pag-usap. Huwag kang pumunta ron. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog doon. Anumang oras mo lang ngayon. Kaya utang na loob. Huwag kang pumunta doon. Ngunit iba na siya bukas. Isagan. Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng puong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Oh, Senyor Simon. Bakit ka namamadali? Huwag na yun, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Ang ganda ng nagbaranggaling kay Ginoong Simon. Ay, sandali namatay ang sige. Huwag kang mag-alala. Madali lamang yang ayusin. Ano ito? Mani Iser Pares. Juan Crisostomo Ibarra.
Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman kasi totoo yan. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ang sulat na ito ay kang Crisostomo Ibarra. Iya'y gusto niya tayong patayin. Huwag niyo na nalalayan niya. Tuloy na kasi yan. Lahat mo nga. Sige pa. Magnanakaw! Ha? Ikaw parang nagigitang. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil ay pinagmamasdan niya tayo. Marahil ay ganun na ka. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Paano siya nabuhay? At ano dahil Simon sa laborang iyon? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at ulihin na Simon yan. Senyor Simon, meron akong masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isigane, itinapon ang lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Iligtas mo ang iyong sarili. Pero, bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan? Senyor Simon! Diyos ko! Sandali at ako'y tatawag ng doktor! Huwag na kayo magkakalaban. Kaya, dahil ka. Ito mga kaibigan. Nais ko sana sabihin sa iyo ang aking bilang. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo po mo, may pinagpabay na Diyos sa atin. Di po ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong pupuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayoko sanang mamatay ng may dalang kasamaan. Gusto ko sanang mag-upisal sa inyo. Oo, Senyor Simon. Handa akong makinig. Tingnan ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Nagbalik ako upang bumati sa mga nag-api sa akin doon. At nag-uudyok Diyos ko, gumawa sila. patawarin ka ng panunin. Anak kong may tao. Palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lang puro masaya. Ipahintulot Na minsan ay kailangan rin nating makaranas ng sakit upang tayo Diyan ka muna sa ilalim ng dati. na walang maidudulot na maganda ang paghihiganti at magdudulot ng iyon ng panibagong kasamaan. Hindi ko na alam. Hindi ko na maintindihan. Bakit ako pinaparusahan? Pinarusahan ka niya at yan ang isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang mabayan. Naintindihan niyo na ikaw ay nag-ibig lamang sa buod ng iyong puso at galit kung bakit nagawa ko ito. Palagi mong tatandaan na palagi kang may matutunan sa buhay. At ang mga pangyayari sa mga plano ay gusto ng Diyos na hindi turo ng Diyos dahil alam niya ito ay mali. Maraming salamat.
Pulso matinis. Awit kidinggin, bintana mo'y buksan, pati na bituin, tila naghihintay. Kailan ba mo tiyan